Sabi nga nila, ang tropa, ang pinagmumulan ng lahat. Tawanan, inuman, kalokohan at minsan, lihim na hindi mo akalaing mamumuo. Ako si Samuel at ito ang kwento ko tungkol sa tropa kong si Lloyd. Unang beses ko siyang nakilala nung college sa intrams. Kasama ko yung buong barkada. Pawisan, maingay, puro yabang. Tapos, biglang may lumapit na bagong salta. Payat pero chinito. Nakakap na pabaliktad. Tapos sabi niya, "Bro, dito ba yung sign up ng basketball team?" Sagot ko naman, "Oo, pero marunong ka ba?" Sabay kindat kasi sa itsura niya, parang mas player sa ML kaysa sa hardcourt. Ngumiti lang siya, medyo pilyo. Tapos sabi niya, "Try mo lang ako." At doon nagsimula. Napansin kong hindi lang siya basta tropa, material. Siya yung tipo ng tao na kapag nandyan, parang mas gumagaan yung araw. Mabilis kaming naging close. Lagi kaming sabay kumain, sabay umuwi, at kung minsan, sabay din matulog sa kwarto ko pag overtime sa project. Natural lang, 'di ba? Tropa, matibay, pero minsan may mga eksenang hindi na masyadong tropa ang vibes. Katulad nung isang gabi, nag-iinuman kami sa boarding house. Lasing na yung iba, tulog na sa sahig. Kami na lang dalawa nang gising. Si Lloyd biglang nagtanong habang humihigop ng gin, "Sam, naisip mo na ba? Paano kung sa tropa mo may nararamdaman ka?" Napatigil ako, napatingin. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. "Seryoso ka ba, Lloyd? O lasing ka lang?" Tanong ko, napilit na tumatawa. Gumisi siya, yung tipong nakakaloko. Tapos sabi niya, "Baka pareho." At doon nagsimula yung kalokohang akala ko simpleng barkadahan lang. Pero sa likod ng tawanan at biruan, unti-unting may binubulong na sikreto na baka kami lang ni Lloyd ang makakaintindi. Sabi nila ang tropa, dapat walang mali siya. Pero paano kung sa bawat birong binibitiwan niya, may kakaibang kilig akong nararamdaman. Pagkatapos nung gabing inuman, parang nag-iba si Lloyd. Di ko alam kung ako lang ba ang nag-iisip ng kung ano-ano o talagang may kakaiba sa mga titig niya. Isang hapon nasa kwarto ko siya. Assignment daw, group project, pero sa totoo lang, ako ang gumagawa lahat. Nakahiga lang siya sa kama, naka-hoodie, naka-short, hawak ang cellphone. "Hoy, Lloyd, tulungan mo naman ako dito." Di naman siya tumayo, ngumiti lang at sinabing, "Mamaya na, ang sipag mo eh, tsaka bagay ka palang seryoso, Sam. Ang cute mo." At ayun, cute. Kung tropa lang, hindi ba dapat ang tawag niya, poging gago,
tangengot. Ganun dapat yung tawag niya sa akin eh. Pero bakit cute? Napatingin ako sa kanya. Nakapatong yung braso niya sa noo, parang model sa bench. Tapos napansin ko, nakatitig din pala siya sa akin. Biglang nag-init yung tenga ko. Sabi ko, ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Sagot niya na kalmado pero may halong biro. Wala. Iniisip ko lang. Ang swerte ng future jowa mo. Kung ako yun, hindi kita pakakawalan. At ayun, parang sumabog yung dibdib ko. Gusto ko sanang tawanan, pero yung totoo, gusto kong itanong, kung pwede bang kami na lang. Pero syempre, tropa kami. Baka masira yung barkadahan kung sumabay ako sa agos ng mga biro niya. Kaya ngumiti na lang ako. At sabi ko, loko ka talaga, Lloyd. Tropa ka nga. Pero sa loob-loob ko, bakit parang hindi siya pang tropa lang? Sabi nila ang mga lihim, lalo na yung galing sa puso, madalas na bumubulong sa mga oras na hindi mo inaasahan. Hindi mo maririnig ng malakas pero ramdam mo. At yun ang naririnig ko sa tuwing kasama ko si Lloyd. Isang gabi, sinama ko siya sa probinsya namin. Piyesta kasi. At sabi niya, curious daw siya na makita yung baryo namin. At sa gabi ng sayawan, ang daming tao. May ilaw, may tugtog, at lahat masaya. Habang nasa gilid kami ng plaza, tinatawanan niya ako. Sam, ang dami mong kakilala, parang mayor ka dito ah. Ngumiti lang ako. Siyempre, dito ako lumaki, tropa. Pero maya-maya habang naglalakad kami, bigla siyang lumapit sa tenga ko. Di ko alam kung lasing ba siya sa Red Horse na hawak o dala lang ng dami ng tao, pero marahan siyang bumulong. Sam, sana hindi lang tropa yung tingin mo sa akin. Parang tumigil ang lahat. Ang tugtog, ang tawanan, pati ang ilaw. At ang naririnig ko na lang ay yung boses niya sa tenga ko. Napatingin ako sa kanya pero mabilis din niyang iniiwas yung mata. Uminom siya ulit tapos ngumiti na parang walang sinabi. Kinabukasan parang wala lang. Nakatambay kami, kumakain ng fishball sa labas. Ang kulit niya. Ang dami pang hirit. Pero ako, hindi na ako mapakali. Hindi ko na alam kung biro ba talaga yung binulong niya o pahiwatig ng isang bagay na matagal ko na rin tinatago. At doon ko napagtanto, hindi lang pala ako yung may lihim. Sabi nga nila ang biro minsan may halong totoo at sa pagitan ng tawanan namin ni Lloyd, may mga sandaling hindi ko na alam kung saan nagtatapos ang kalokohan at nagsisimula ang katotohanan. Isang hapon nasa boarding house ulit kami. Pawis na pawis kasi nag-basketball tapos diretso sa kwarto ko. Ako, nagbukas ng ventilador. Si Lloyd biglang naghubad ng jersey. Grabe Sam, ang init dito. Pwede ba dito muna ako maligo? Bukas. Sa'yo na lang ako hiram ng towel.
Napakagat ako sa labi. Alam mo yung tipong simpleng tropa mo lang pero sa isip ko, iba na yung dating eh. Ang gulo. Bahala ka, sabi ko. Basta huwag kang mag-iiwan ng kalat. Habang nag-aayos ako ng gamit, bigla siyang lumapit sa salamin. Hawak yung buhok niya. Parang nagmamasid tapos tumingin siya sa akin. Sam, kung sakali, kung sakali lang hindi ba weird kung higit pa sa tropa yung nararamdaman mo? Wika niya. Parang nag-freeze lahat ng muscle sa katawan ko. Sabi ko, depende. Bakit, may nararamdaman ka ba? Ngumiti siya, pero pilyo. Tapos sabi niya, baka. Doon na ako hindi nakatiis. Tumawa ako ng pilit. Sabay binato siya ng unan. Loko ka talaga, Lloyd. Seryoso ka ba o trip lang? Lumapit siya, halos magdikit yung ilong namin. Ramdam ko yung init ng hininga niya at sa isang iglap, parang hindi na tropa yung kaharap ko. Tapos sabi niya, trip kung trip, pero Sam, minsan mas masarap kapag hindi lang trip. At ayun, pumintig ang puso ko ng todo. Hindi ko alam kung magagalit ako o matutuwa o kikiligin. Ang alam ko lang, mahirap itago yung kilig kapag tropa mo ang dahilan. Sabi nila ang mga bagay na hindi sinasadya. Madalas yun ang pinaka natatandaan at minsan doon nagsisimula ang mga kwento na hindi mo inaakalang mangyayari. Gabi yun, nag-overnight kami ni Lloyd sa project. Dalawa na lang ang gising, pareho ng puyat. Ako nakahiga sa sahig habang nakaharap sa laptop. Siya naman nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang gitara. Bigla niyang tinugtog yung paborito kong kanta. Sam, bagay sa ito. Romantic type ka kasi. At ito ngumiti ako. Pero nag-roll eyes na lang ako. Tapos sabi ko, corny mo. Naglakad siya, palapit, dala yung gitara. Tapos humiga sa tabi ko. Ang lapit ng mukha niya. Ramdam ko yung init ng balat niya sa balikat ko. Sam, ano bang masama kung mapolka sa tropa? Bulong niya. Hindi pa ako nakakasagot. Biglang dumulas yung kamay niya sa mesa. At sa bilis ng pangyayari, naglapat yung labi namin. Pareho kaming natigilan. Walang nagsalita, ilang segundo lang. Pero parang humaba yung oras. Ramdam ko pa rin yung lambot nun. Yung amoy ng pabango niya. Yung bilis ng tibok ng puso ko. Siya yung unang kumalas pero nakangiti. Sorry. Aksidente lang. Pero halata sa mata niya na hindi lang yun aksidente. Nagkunwari akong chill. Sabi ko, loko ka talaga, Lloyd. Pero sa loob-loob ko, alam ko, may binago na yung isang halik na yun. At doon nagsimula ang isang lihim na hindi na namin maitago. Sabi nila mas mahirap itago ang ngiti kaysa sa luha. Mula nung gabing magdikit yung mga labi namin ni Lloyd, hindi na mawala yung ngiti ko kahit anong pilit kong magpaka-normal. Sa barkada, todo tawanan pa kami. Sa labas, tropa.
Pero sa likod ng bawat biro, may mga tingin na mas matagal sa dapat. May mga tapik na parang may kasamang kuryente. At may mga simpleng hawak na hindi na basta simpleng hawak. Isang gabi, nagyoyosi break kami sa labas ng boarding house. Tahimik lang, walang ibang tao. Ako nakatingin sa buwan, siya nakatingin sa akin. Sam, huwag ka maglala. Walang makakaalam. Mahina niyang sabi. Napakunot noo ako. Tapos sabi ko, walang makakaalam ng ano. Ngumiti siya sabay abot ng lighter sa kamay ko. Tapos sabi niya, nung gabing yun, nung aksidente. Hindi ko alam kung matatawa ako o kikiligin. Pero bago pa ako makasagot, bigla niyang dinugtungan. Pero Sam, aksidente ba talaga yun para sa'yo? Natigilan ako. Tumingin ako sa kanya at doon ko nakita yung mga mata niya. Seryoso, hindi nagbibiro. Gusto kong aminin na hindi aksidente, na matagal ko nang nararamdaman yung kakaiba para sa kanya, pero pinili kong ngumiti lang at sabihin, tropa, hindi ko alam. Tumawa siya ng mahina tapos bahagyang tinapik yung balikat ko. Tapos sabi niya, okay lang. Basta alam kong hindi lang ako yung nakakaramdam. At mula noon mas naging matamis yung mga sulyap namin, mga lihim ng ngiti, mga kwento na hindi pwedeng ilabas sa barkada. Sabi nila kapag wala kang karapatan, wala kang dapat ipagselos. Pero paano kung kahit walang label, puso mo na mismo ang umaamin? Gabi ng inuman sa tropa, sa bahay ni Jomar, puno ng alak, ingay at kantahan. Nandun kami lahat. Ako, si Lloyd, yung barkada. As usual, si Lloyd ang pinakamasayahin, pero ngayong gabi, may kakaiba. May isang bagong sali sa tropa, si Carlo. Medyo makulit, medyo machika at oo, mabilis makapala gaya ng loob ni Lloyd. Sa bawat biro ni Carlo, natatawa si Lloyd. Sa bawat tagay, sabay silang magkampay. At sa bawat pagkakataong magkadikit sila, parang may maliit na apoy na sumusunog sa loob ko. Ano, Sam? Okay ka lang? Tanong ni Jomar. Ngumiti ako ng pilit. Tapos sabi ko, oo naman. Chill lang. Pero ang totoo, hindi ako chill. Lalo na nang biglang nagsabi si Carlo. Lloyd, sama ka sa akin mamaya. Kwentuhan pa tayo. Napakagat ako sa labi. Gusto kong sumabat. Gusto kong sabihin, ako muna, ako dapat. Pero tropa lang ako, 'di ba? Hanggang sa matapos yung inuman, tuloy pa rin yung tawan nila. Ako tahimik lang sa gilid, kunwari lasing. Pero nung paalis na kami, bigla akong hinila ni Lloyd palayo. Sam, tara, sabay tayo. Ihatid na kita. Napatingin ako. Tapos nagulat ako. Tapos sabi ko, ha? Hindi ba si Carlo? At ito ngumiti siya. Yung paborito kong ngiti. Sabi niya, ikaw yung tropa ko. Ikaw muna palagi.
At doon kahit wala pang aminan, alam ko, ako pa rin yung inuuna niya. Pero hindi pa rin maalis sa dibdib ko yung kirot. Kung tropa lang ba talaga kami? Bakit ako nagseselos? Sabi nila kapag iniiwasan mo yung damdamin, mas lalo ka lang nahuhulog. At ako, kahit anong pilit kong sabihing tropa lang kami, sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw na hindi na totoo yun. Isang gabi, kaming dalawa lang ni Lloyd sa kwarto. Wala ang barkada, walang istorbo, nanonood lang kami ng pelikula sa laptop ko. Comedy, pero hindi ko na maintindihan yung palabas dahil mas abala ako sa katabi ko. Siya na nakahiga sa unan, naka-half eye, parang inaantok. Ako kunwari relax pero ramdam ko yung init ng balikat niya na nakasandal sa akin. Sam, kung may bagay ka na tinatago, sabihin mo na sa akin. Bigla niyang bulong. Kinabahan ako. Parang gusto kong sumagot agad. Pero natuyo ang lalamunan ko. Kaya sabi ko, depende kung kaya. Ngumiti siya. Tumingin ng diretso sa akin. Tapos sabi niya, kung ako, may tinatago, gusto mo bang malaman? Tumigil ang oras na palunok ako at sa isang iglap bago pa ako makasagot. Bigla niyang inilapit yung kamay niya sa kamay ko. Hindi aksidente, hindi biro. Hinawakan niya ng mahigpit at totoo. Sam, hindi ko na kayang itago. Hindi lang tropa yung tingin ko sa'yo. Mahina niyang sabi. At doon parang may sumabog sa dibdib ko. Hindi ko na kayang magkunwari, hindi ko na kayang magsinungaling. Tumingin ako sa kanya, nanginginig pero totoo yung boses ko. Kagi, Lloyd, ako rin matagal na. Wika ako. Nagkatinginan kami, walang halik, walang drama pero yung hawak ng kamay na yun, sapat na para sabihin hindi na namin kayang itago. Sabi nila pag umamin ka na wala nang atrasan. At sa gabing yun, hawak kami ni Lloyd. Alam kong may bago ng simula. Kinabukasan parang normal lang ang lahat. Sa tropa, tawanan, kulitan, inuman. Pero sa likod ng lahat, may sikretong kami lang ni Lloyd ang may alam. Sa bawat tagay, palihim siyang humahawak sa tuhod ko sa ilalim ng mesa. Sa bawat biruan, may sulyap na may kahulugan. At sa bawat katahimikan, may ngiting kami lang ang nakakaintindi. Isang gabi, kami lang ulit sa kwarto. Wala nang alak, wala nang barkada. Kami lang. Tahimik, nakatitig siya sa laptop. Ako nanonood ng music video. Nakatingin lang siya. At hindi ko na maitago. Hindi ko na mapigilan. Lloyd, tawag ko. Bakit? Sagot niya. Pero hindi pa rin lumilingon. Lumapit ako, kinuha ko yung gitara sa gilid at tinugtog ko yung simpleng chords na madalas niyang kantahin. Napatingin siya sa akin na medyo nagulat. Wow, Sam, gaya-gaya ka na sa akin ah. Wika niya. Ngumiti ako tapos sabi ko, gusto ko kasing maging dahilan kung bakit kang ngumingiti.
Natahimik siya tapos dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ulit yung kamay ko tulad ng dati. Pero ngayon mas malapit. Paramdam ko na yung init ng hininga niya. Sam, pwede ba? Bulong niya sa akin. Hindi na ako sumagot. Ako na mismo ang dumugtong ng labi ko sa labi niya. Hindi na aksidente, hindi na biro. Totoo. Matamis, mabagal, para bang lahat ng panahon na nagkunwari kaming tropa lang bumuhos sa isang halik. At sa gabing yun, tuluyan na naming tinanggap na higit pa kami sa tropa. Sabi nila, ang barkadahan parang pamilya, pero hindi lahat ng sikreto pwedeng ilabas agad. Kaya kahit alam kong mahal ko na si Lloyd at ramdam kong mahal na din niya ako, kami pa rin muna ang may hawak ng katotohanan. Lumipas ang mga linggo, normal pa rin sa tropa, kulitan, asaran, inuman. Pero sa pagitan ng tawanan, may mga sulyap at hawak na kami lang ang nakakaalam. Sa bawat lakad, kahit magkatabi lang, sapat na yung pakiramdam na higit pa. Hanggang isang gabi, inuman. Biglang nagtanong si Jomar. Uy, Sam, Lloyd, kayo parang lagi magkasama. Ano bang meron? At ito, pareho kaming natawa ni Lloyd. Ako kinabahan pero siya kalmado lang at ngumiti. At sinabing, tropa kasi, 'di ba? Dapat di iniiwan. Tumingin siya sa akin at sa mga mata niya. Alam kong hindi lang tropa yung ibig sabihin nun eh. At doon ko naisip, hindi naman kailangan na malaman ng lahat para maging totoo. Pag-uwi namin, habang naglalakad sa madilim na kalsada, bigla niyang hinawakan yung kamay ko. Hindi ko na tinanggal. Wala nang barkada eh. Wala nang ibang makakakita. Kami lang. Sam, kahit tropa lang tayo sa paningin ng iba, sa'yo iba ako. Wika niya. At ito, napangiti ako, sabay pisil sa kamay niya. At sabi ko, oo naman Lloyd, sa akin ikaw lang. At doon natapos ang kwento ng tropa naming dalawa. Hindi na lang kami basta magkaibigan, hindi na lang basta simpleng barkada. Sa likod ng tawanan at kulitan, nahanap namin ang isang bagay na mas matibay pa. Ang pagmamahal na kahit sa lihim, tunay na tunay. Sabi nila, tropa lang kami pero sa bawat ngiti, sa bawat sulyap, sa bawat hawak kamay, may kwento kami na kami lang ang nakakaalam. Minsan, hindi kailangan ng palakpakan, pagtanggap ng iba para maramdaman mong tama yung pinili mo. Dahil sa huli, lahat ng tropa ko, kay Lloyd lang ako nahulog. At sa kanya lang ako minahal pabalik. Sabi nga nila sa bawat barkada, lahat pantay-pantay. Walang espesyal, walang paborito. Pero natutunan ko na may mga pagkakataon na kahit gaano mo subukang gawing normal ang lahat, hindi mo kayang pigilan ng puso. Ako si Samuel at itong lihim na matagal kong tinago. Ang lihim naming dalawa ni Lloyd. Oo, nagsimula kami sa tawanan, biruan, at inuman, simpleng tropa. Pero sa bawat gabing nagkakwentuhan kami hanggang madaling araw, sa bawat ngiting palihim na kami lang ang nakakaintindi, sa bawat hawak kamay na hindi aksidente,
Doon ko naramdaman na hindi lang siya basta tropa. Hindi madaling aminin. May takot, may kaba, may pangambang baka masira yung barkada. Baka hindi kami maintindihan ng iba. Pero sa kabila ng lahat, natutunan kong hindi lahat ng pagmamahal kailangang ipagsigawan. Minsan sapat na yung mahalin ng tahimik, ng totoo, at ng buong puso. Si Lloyd, siya yung taong akala ko tropa lang eh. Pero siya pala yung magiging tahanan ko. Sa kanya ko natutunan na ang tunay na tropa hindi kay iwan. At ang tunay na pagmamahal, hindi mo kailangang hanapin sa malayo. Minsan nasa tabi mo lang pala. Nakatawa, nakikipagbiruan, at handang hawakan ng kamay mo sa gitna ng dilim. Kaya kung may natutunan kayo sa kwento ko, ito yun. Huwag niyong maliitin ang halakhakan, ang biro at ang simpleng tropahan. Dahil baka sa dulo ng lahat ng tawanan, doon mo pala mahanap ang pag-ibig na matagal mo nang hinihintay. Ako si Samuel, at sa lahat ng tropa ko, kay Lloyd ako, tuluyang nahulog. Sana'y nagustuhan niyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.